Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sator Coronados, upang magbigay ng mga mensahe o payag sa pangkalahatan. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Diyos ang makapangyarihan, o Panginoong ko, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayon sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa akin upang ako'y makapagbahaging muli sa pangkalahatan ng mga inyong mga salita na sinusubaybayan din ng mga tao patungkol sa karunungang lihim na pinagkaloob niyo sa mga sinaunang maestro. At maraming salamat din po sa lakas, spiritual, physical, mental, sa pangkalahatan na pinagkakaloob niyo sa aming mga estudyante at sa aming mga naghahayag din o nagpapahayag ng mga spiritual na mga bagay-bagay o mga mensahe o salita, mga buhay na salita na nanggaling po sa inyo, na naipasa nyo sa mga sinaunang maestro namin binabaybay sa ngayon. At maging maliwanag po sana ang kaisipan namin lahat para sa mga bagay na ito, at upang mas maintindihan ng pangkalahatan ng mga bagay-bagay patungkol sa inyong karunungan na pinasa nyo sa mga lihim ng mga tao na nagbahagi rin ng kanilang buhay upang matuntun ang mga bagay-bagay na ito patungkol sa espiritual na kakayahan at kapangyarihan na ginagamit o gagamitin para sa kabutihan at makatulong sa mga kapwa nang walang hinihinging kapalit na bagay. Maraming salamat po. Ang lahat po ng bagay na ito ay pinapanalangin ko sa inyo, at nawa ang oras na ito ay maging makabulan para sa aming lahat, at iligtas niyo po kami sana sa lahat ng mga kapahamakan, at maging maayos po sana ang aming pang-araw-araw na buhay, gayon din po ang aming mga pamilya sa pangkalahatan. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin ko at hiniling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bayad dungis na pangalan. Maraming salamat po. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Para sa mga estudyante, mga silent listeners, mga silent viewers, nais ko lang linawin ang mga bagay-bagay patungkol sa mga katanungan ng mga estudyante, na sapagkat marami ang nagtatanong, natatakot sa pag-aaral ng karunungang lihim, at sila ay nagsasabi na mga bagay-bagay daw na katungkol sa Sator ay hindi sa liwanag o kung ano man. Para sa akin lang kasi, sa pangkalahatan, upang hindi kayo maligaw o maligaw ng landas sa inyong mga tinatahak ng mga bagay o mga aralin, mas mainam na isuko niyo ang sarili niyo sa Panginoon Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Manalangin kayo sa Kanya at hingiin niyo ang tamang gabay para sa kanila o sa pangkalahatan. Dahil para sa akin, ako ay nagbabahagi lamang din ng mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim at patungkol din sa Sator, na isang uri din ng aralin sa karunungang lihim. Sabi ko nga, napakalawak ng pag-aaral ng karunungang lihim, at hindi rin ito hinahayag sa pangkalahatan. Marami din nagtatanong bakit hindi masyadong nagbibitaw ng orasyon si Maestro Virgo.
at hindi nagbibigay ng mga patungkol sa mga orasyon at parang nakalihim o nakatago ang kanyang pakikipag-usap sa mga estudyante at sa community post lang ako nagbabahagi ng aking mga nalalaman patungkol sa espiritual na mga orasyon o mga kaalaman. Sapagkat para sa akin ay iniingatan ko rin ang mga orasyon na ito sapagkat kaya sabi ko nga kinukonsagra ko ito at siniselyuhan ko ng sarili kong buhay ang mga uri ng mga aralin na aking ibinabahagi sapagkat pinangangalagaan ko na ang mga bagay na ito dahil bilang kabahagi ng kapangyarihan ng Sator at tagapangalaga ng mga buhay na salita na pinagkaloob ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tinatalaga ko ang sarili ko at sa sarili ko rin. Alam ko na sa sarili ko na ako ay kabahagi ng 144,000 na light workers o na mga taong pinili sa pangkalahatan. Hindi ito paghahayag bilang pagyayabang o kung ano man. Ito ay isang paghahayag upang malaman nyo na pinangangalagaan ko ang mga buhay na salita na hindi ito dapat mapasakamay ng kung sino mang mga tao na may maitim na mga balak at may mga maitim na mga pagnanais sa kanilang kapwa upang makapanlamang. Kaya ako binabanggit lagi sinasabi na ito ay konsagrado at lagi kong siniselyuhan ito ng sarili kong buhay mismo. Sapagkat mainam din na mas pangalagaan ko mga bagay na ito at nag-iiwan ako ng selyo at kinukonsagra ko ito na anumang bagay o anumang tao na papasok sa channel na ito at papasok sa community post, kahit pa membro siya, maging membro man siya ng grupo o pasukin niya man ang mga community post at kukuhanin niya ang kung anumang ipinahagi ko doon ay hindi niya mapapagana ito sapagkat konsagrado ito at silyado ito ng sarili kong buhay. Kaya lagi kong sinasabi sa pangkalahatan, maging malikhain kayo in such a way na pag-aralan yung mga bagay na ito. Ngunit kung papasok kayo sa community post at sa channel na ito na para lang nakawin o kuhanin ang mga bagay-bagay na sapilitan nang hindi kayo dumaan sa pagdidebosyon at hindi nyo isinuko ang sarili nyo sa Panginoon Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. At kukunin nyo lang ito upang depensahan nyo ang inyong sarili at kayo ay gumagawa ng mga karumal-dumal na mga bagay patungkol sa espiritual na ginagamit nyo sa mga taong mahihina at walang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Para sasabihin ko sa inyo, malabo pa sa sabaw ng pusit na mapagana nyo ang mga bagay na aking ibinahagi sa community post. Kaya lantaran ko sinasabi sa pangkalahatan na ito ay mensahe na dapat din maintindihan ng karamihan. Bagamat tayo ay nakakapasok sa mga bagay-bagay patungkol sa spiritual na kakayahan o karunungan, hindi nangangahulugan na ay kakayanin mo, kukunin mo lahat ng mga bagay na yan nang ayon sa iyong kagustuhan. Sabi ko nga, magiging makatarungan ang pagpapasya ng mga gabay at ng Panginoong Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat kung ibagawad sa iyo o ipagkakalob sa iyo ang kapangyarihan ng kahit anumang orasyon na pinagkakalob ng katulad ko rin. Sa mga katulad kong maestro rin na nagtuturo na sa panig ng pwersa ng liwanag, ako'y saludo sa pangkalahatan para sa kanila. At sa mga naghahayag din ng kanilang mga kaisipan at kanilang nalalaman patungkol sa karunungang lihim at sa mga hayag at hindi hayag na aralin ay napakalaking bagay din yan. At nire-respeto ko rin ang kanilang nalalaman at ang kanilang pagsasaliksik. Sabi nga nila, tayo ay hindi titigil sa pag-aaral at pagsasaliksik sa mga bagay-bagay. Huwag tayong maging kampante o magiging yung magiging over self-confidence sa mga bagay-bagay. Sabi nga nila, walang edad o walang limitasyon ng edad o sinasabi na tayo ay titigil sa pag-aaral. Kahit ako sa sarili ko, ako ay patuloy sa pagsasaliksik at pag-aaral ng mga bagay-bagay. Ngunit nakatuon muna ako sa mga aralin na ibinabahagi ko na aking nasaksihan at ipinagkaloob din sa akin ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat kasama ng mga gabay. At alam ko rin naman na may mga hayag na mga aralin at may mga di hayag na aralin na dapat ding malaman ng iba. At ito, hindi naman ito nangangahulugan na sabi nga nila ay pagbabasihan mo isang bagay lamang. Mainam na meron ka rin pag-aaral sa hayag na aralin at mga hindi hayag na aralin. At para sa iba rin ng mga nagtatanong patungkol sa aking mga binabahagi, patungkol sa mga aralin o mga dasal, ay may mga bagay pa na hindi natin binabahagi pa sa ngayon. Ngunit darating tayo sa punto na yun, darating tayo sa bagay na yan. At pag-aaralan din natin yung mga ganyang bagay. Huwag lang tayong magiging mainipin. At kung meron mang bagay na hindi natin sa ibahagi katulad ng mga pangalan na sinasabi at yung ibinahagi ko rin na panalangin sa 4 na ebanghelista at yung bagay na yun ay nakapaloob doon ang panalangin sa 4 na ebanghelista na may nagtanong sa akin bakit hindi nakasaad ang mga lihim na pangalan sapagkat merong may hayag na pangalan at may lihim na pangalan din ang mga bagay na ito na hindi na rin natin naidagdag pa sa bagay na yun. Ngunit
para sa akin nga, sabi ko nga, maging malikhain kayo. Huwag din kayong bumase sa isang bagay lang. Sabi nga nila, pag-aralan nyo din, saliksikin nyo yung mga bagay-bagay. Ngunit para sa akin, yung mga ipinagkalob na yan, o binahagi natin yan, ay pinagkalob din sa akin yan ng mga taong nagturo din sa akin o naging aking maestra at maestro sa pangkalahatan. Tinuturing ko, yan ay pinagkalob sa akin ng aking maestra at binahagi ko sa pangkalahatan din. At para sa akin naman, sabi ko nga, maging malikhain at maging mapagsaliksik kayo sa mga bagay-bagay. Sabi nga nila, huwag niyong iaasa rin ang isang mga aralin patungkol sa mga bagay na yan sa isang tao lang. Katulad ako ang nalalaman ko ay mailahalin tulad ko nga sa isang alikabok lamang. Napaka maliit na butil lang, maliit na siwang lang ang aking ibinabahagi. Nasa sa inyo ang pagpapasya upang mas linangin ang inyong kakayahan at mas tuklasin ang mga bagay-bagay. Dahil para sa akin, ako ay nagtuturo lamang ng aking mga bagay-bagay na aking nalaman din at aking napag-aralan at nagamit ko sa pangkalahatan at naibahagi ko rin sa mga taong nangangailangan ng tulong. At nagamit ko rin upang depensahan din ang aking sarili. Sabi nga nila, ang mga lingwahe na ating pinag-aaralan ay hindi pangkaraniwan sa mga normal na lingwahe. Although ang lahat ng mga lingwahe ay iba-ibang mga lingwahe rin ang kanilang mga tinatalakay sa pagpapahayag ng mga aralin o mga banal na salita na tinatawag nila, mga lihim na salita. Hindi naman ito patungkol lang sa isang salita lamang, sapagkat napakalawak. Ang buong mundo ay gumagamit ng iba't ibang lingwahe, sabi nga nila. Kaya para sa akin, kung masumpungan nyo ang ibang lingwahe rin na sa ibang mga aralin at makakita kayo ng mga ganyan, ituring nyo rin yan na isang bagay rin na dapat yung aralin. Dahil para sa akin, ang pagsasaliksik ay hindi natitigil lang o nagpapatungkol lang sa isang aralin lamang o hanggang doon lang yun. Hindi ganun. Huwag nyong isipin na ganun. At para sa akin, ang mga tao mga nag-aaral ay dapat maging malikhain kayo. At huwag kayong titigil sa bagay na inyong pinag-aaralan sa pagsasaliksik. Maging curious kayo sa mga bagay-bagay at hindi naman masama magtanong. Okay lang din yun. Ngunit ang pagtatanong ay dapat makabuluhan din ang pagtatanong. Sabi ko nga, ang pagtatanong ay dapat maging makabuluhan. At may saysay ang bawat tanong ng bawat isa. At para sa iba naman na nagdududa sa kanilang mga pinag-aaralan o kung ano man, sabi ko nga, nasa sa inyo ang pagpapasya at hindi nyo kailangan na pigilan ang sarili nyo. At o kaya naman ay limitahan ng mga bagay-bagay para sa inyong sarili. Sabi ko nga na sa inyo, tuklasin nyo ang mga bagay sa inyong pamamaraan din. At may mga bagay na na-absorb nyo o nakukuha nyo sa mga pagkakataon na nag-aaral kayo. At i-try nyo, subukan nyo yung mga ganyang bagay. Sabi nga nila, you need to try it. O kaya naman isuko mo sarili mo. Sapagkat alam ko naman sa mga pangkalahatan, may mga tao na nagkakaroon ng doubt sa kanilang sarili. Pero para sa akin kasi ang karawagan sa isang bagay na hindi mo ibig sabihin tutuklasin yung ganyang bagay o tatahakin yung mga ganung pagkakataon. Anong kahulugan ng pagiging isang ng iyong pag-aaral kung hindi mo aaralin kung anong mga ganung bagay? At upang wag ka maligaw nga, isuko mo ang sarili mo sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At paragdagan sa mga estudyante rin ng mga nag-aaral, maging pasensyoso lang din. Huwag masyadong maging mainipin at sa iba rin naman na mga may iniisip din na mga bagay-bagay na pansariling kapakanan lamang ay huwag nyo nang tatanggain. Huwag nyo tatanggain yung mga ganyang bagay. At para sa akin, linisin nyo ang inyong sarili. Kung mag-aaral kayo ng karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, alisin nyo ang puot sa inyong puso't isipan. Maaring tayo ay naging biktima rin ng mga ganitong mga uri ng kakayahan sa ibang mga tao na sila ay nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen patungkol sa espiritual na gawain, ay para sa atin ay tayo gaganti sa mga tao na yon. At alisin nyo sa puso nyo yan. Maging makatarungan pa rin kayo sa inyong pagpapasya. At anumang bagay na kapag haluan mo ng paghiganti upot sa iyong puso't isip, ay maliligaw ka ng landas sa mga ganyang bagay. Dahil kakainin ng galit at ang iyong puso't isipan. Katulad ako sa sarili ko, ako man ay nag-aaral din, dumaan din sa mga masusing pag-aaral at pagsisikap din sa aking sarili upang taglayin ko yung mga bagay na ipinagkalob din sa akin at pangalagaan yung mga bagay na ito.
ako ay naging biktima rin sa mga ganyang pagkakataon. At ang aking ina ay isa sa naging, sabi nga nila ay casualty o naging casualty sa ganung sitwasyon. Ngunit para sa akin, ito ay nakatadhana yung mga ganyang bagay. Hindi ko na inisip na kaya ako nag-aaral para gantihan o kung ano man. Ang nasa isip ko na lang sa ngayon at sa aking pagmimisyon ay kaya ako nag-aaral ng mga ganitong bagay ay upang makatulong ako sa pangkalahatan sa mga taong nangangailangan tulong ng walang hinihinging kapalit na bagay at upang mas maging kalugod-lugod ang paningin ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat para sa akin. At sa mga ganong bagay ay maganap pa lang ko rin ang aking pagmimisyon. Bagamat hindi ako gumaganap sa ngayon sa sitwasyon ngayon dahil ako ay sabi ko nga, nasa iba't ibang lugar din tayo na hindi naman natin pwedeng i-reveal yung mga ganyang bagay sa ngayon. At kung hindi man ako gumaganap sa sitwasyon na ako ay nakikipag-spiritual combate, ako ay nagbabahagi sa pangkalahatan sa paraan na magampanan ko pa rin ang aking tungkulin at sa pagmimisyon upang sa pagtuturo ng mga bagay na aking ibinabahagi. At kung para sa akin lang naman, kung talagang desidido kayo sa isang bagay, pasukin nyo. Pasukin nyo yung pintuan na nakalahad sa inyong harapan. Sapagkat kung ibabase natin sa isang bagay lang na makikita nyo yung mga aralin o kung ano man, iyan ay pinangangalagaan ko sa ngayon at hindi ko nire-reveal yung mga ganyang bagay. Kaya para sa akin lang, kung talagang desidido kang pasukin mo yung channel at yung grupo upang mas maintindihan nyo ang mga bagay-bagay. Sapagkat naniniwala ako na may mga tao na itinakda sa kanila ditong pagmimisyon at upang mas maintindihan yung mga bagay-bagay, pasukin nyo ang grupo ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados na ating itinatag ng grupo sa pangkalahatan. Ako ay naninindigan na anumang bagay na pinag-aaralan sa ngayon ay magagamit ng pangkalahatan upang madepensahan ang kanilang sarili, ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga sariling pamilya. Gayon din ang mga taong nangangailangan ng tulong ng walang hinihinging kapalit na bagay, yung tipong mga taong talagang walang-wala na sa buhay. Sapagkat may mga bagay na hindi mantalos ng karamihan o magiging para sa iba ay magkakaroon silang pagkunot ng noo o hindi sila naniniwala sa ganung mga bagay. Irespeto lang din natin yung mga yon. Sabi nga nila, you cannot please everybody. May mga nagsasabi na para sa kanila ay sila nakakaalam ng mga bagay na ito ay labag sa kanilang pinag-aralan o labag sa kanilang estado o kung anumang kanilang ginagalawan ay mahirap ding banggitin. Sabi nga nila, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang opinion at ang lahat ng tao ay may kalayaan upang aralin ng mga bagay-bagay. Ngayon, kung para sa iba ay lalamunin kayo ng takot sa inyong puso't isipan, nasa sa inyo ang pagpapasya. Sabi nga nila, hanggang sa tayo tumanda at kung meron man tayong magagawa sa ating sarili at may magagawa man tayo sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, bakit di nating isakripisyo kung ano meron tayo? At isuko natin ang ating sarili sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat upang maging ganap ang ating misyon sa buhay. Sabi ko nga, ano ba ang purpose natin sa buhay? Tayo ba ay tao lang na isinilang sa mundong ito? Ano ba yung purpose natin? Hanggang sa pagtakdang araw ng katapusan ng isang tao, isinilang ka ba sa ganitong mundo? Maaaring ang iba isinilang para maging isang businessman. Maaaring ang iba naman ay isinilang para sa maging isang tagapagturo din. O maging isang politiko kung ano man. O maging isang tagapagpahayag ng mga aralin o mga bagay-bagay na mga buhay na salita. Sabi ko nga, ang tao ay may mga ginagalawan sa kanilang pansariling katauhan. Ngunit para sa akin, ano ba talaga ang pinaka-purpose mo? Kaya ka isinilang sa mundong ito. Ano ba talaga ang layunin mo? Hindi ito para sa sinatawag nila na personal na bagay lamang. Sabi nga nila, mas mainam na mabuhay ka na ibinahagi mong sarili mo sa pangkalahatan, katulad ni Jesucristo. At sa mga taong naging kanyang mga apostoles, para sa akin ay sila ay binahagi nilang kanilang buhay sa pangkalahatan upang mas maintindihan ng karamihan ang patungkol sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ang tamang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos at sa lahat ng mga taong nangangailangan tulong ay sila ay tumulong sa mga panahon na yun. At kahit banggitin natin o ating saliksikin ang mga sinaunang aral sa mga pangkalahatan, makikita nyo ang mga pagbabaybay ng mga senaryo. Makikita nyo may mga tao, mga sinilang sa ganitong pagkakataon. At sabi nga nila, darating ang takdang panahon na mga taong hindi man magkakakilala yan. May isang pagkakataon na yung sinasabi ko nga na yung 144,000 na mga light workers na tinatawag nila, mga taong na isinilang o tinatawag nilang tinubos na para sa akin ay
nakatadhana o sila ang mag-aakay at magliligtas sa sanlibutan, sa katauhan. Ito ang mga taong ito ay pinili at nakatadhana. Kahit hindi magkakakilala yung mga yan at isa ang magiging kanilang layunin sa pangkalatang pangkabutihan, ay magkikita yan mga yan at magiging isa ang kanilang salita. Bagamat iba-iba ang magiging lingwahe ng pangkalahatan sa mga taong hindi man magkakakilala, dating ang panahon na ang kanilang lingwahe o ang kanilang mensahe ay magiging isa lang yan. Ito ay patungkol sa salita ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat sa pangkalahatan. Kaya sabi ko nga sa mga ibang tao na nag-aaral ng mga ganitong mga bagay, siyasatin nyo, isuko nyo sarili nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tanungin nyo ang ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Mag-alay kayo ng panalangin, ilapit nyo ang sarili nyo, magkaroon kayo ng heart-to-heart talk sa ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi man sa salitang o dasal na hindi naaayon sa iyong kinaanibang relihiyon. Para sa akin, ito ay isang bagay na dapat linawin. Kung hindi man applicable o angkop sa iyo ang mga bagay-bagay ng mga dinadasal sa mga ganyang uri, maging malikhain kayo. Kasi may nagtanong sa akin isang estudyante, ang sabi niya sa akin, kung hindi siya pwedeng magdasal ng mga ganun o hindi siya sanay o hindi angkop sa kanyang inaaniban ang ganitong mga aralin o yung mga ganung dasal, pwede ba siyang magdasal para sa sarili niya o kung ano maging malaya kayo. Sabi ko nga, maging malaya ang lahat para sa pangkalahatan. Ang mahalaga lang naman ay yung mensahe mo, yung pagkakaroon ng meaningful nito, yung meaningful ng iyong mensahe sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At ihayag mo ang sarili mo, ihayag mo ang iyong saloobin, ang iyong damdamin, at ihayag mo ang iyong kaisipan, ang nilalaman ng iyong puso't isipan sa pangkalahatan. Kung mabuti ang iyong hangarin, mabuti ang iyong kaisipan, sabi ko nga, papakinggan ka ng Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. No doubt yan. Pakikinggan ka niyan. At para sa akin, wag maging isolate lang sa isang bagay. Maging malikhain, maging malaya kayong lahat. At masaya ako sa mga taong mga nag-aaral at nagsasaliksik sa kanilang mga bagay. At shoutout nga pala sa mga tao rin na mga natuklasan na rin nila ang kanilang lihim na kakayahan. At nakararamdaman ko na may mga tao rin na mga karatuklasan na ng kanilang mga kakayahan sa kanilang spiritual na antas ng kanilang kapangyarihan at na nakikita nila yung mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwan ng mga normal na mga tao. Sabi ko nga, ang mga taong gumagamit ng mga ganyang uri ng mga bagay o katulad sa ating mga pinag-aaralan ay hindi basta-bastang tao rin. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos o pribilehiyo rin upang magamit ang mga ditong mga bagay. Patungkol lang o magagamit ang ganitong mga bagay patungkol sa pangkalahatang pangkabutihan lamang. Sana'y wag ding maligaw ng landas sa mga tao na mag-aaral ng mga ganitong mga bagay at gagamitin sa kasamaan o sa personal na mga bagay lang o sa personal gain ay iwasan yung mga ganyang pagkakataon. At maging mabuting ehemplo tayo sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha. Sabi ko nga, may mga tao rin na magiging pilosopo sa ating mga pinag-aaralan at magkakaroon silang tataas ang kanilang mga kilay at tataas ang kanilang mga hindi sila tatawanan ka. Sabi nga nila, kung tatawanan ka nila sa ganung bagay, hindi naman ikaw yung tinatawanan nila eh. Ang tinatawanan nila yung Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ano mang kabutihan na yung ginagawa sa iyong kapwa at patungkol sa kabutihan ng iyong ginagawa, sa anumang paraan yan at nangangahulugan lang yan na kung tinatawanan ka ng isang tao ay kinukutya nila ang pinagmumula ng iyong pinag-aaralan at iyong kakayahan na kung ito ay tinuturing nila na baliwala lang o nakakatawa o nakaka-insulto, kung naman, huwag niyong isipin yung mga ganung bagay. Mas linisin niyo yung sarili niyo at italaga niyo yung sarili niyo sa Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kahit marami pang tumutol sa inyo, kung talagang malinis ang inyong kalooban at malinis ang inyong hangarin, huwag kayong matatakot. Sapagkat yan pagsubok lamang. Anumang bagay na pinagkalob sa atin ay sa sarili ko. Alam ko na ito ay hiram lamang, ngunit para sa akin, at gamitin nyo ito sa kabutihan, hindi naman kayo maliligaw sa mga ganyang bagay. At sa mga tao rin naman na nagkakaroon ng doubt sa inyo at para sa iba na hindi nila feel yung mga ganyang aralin o kinukutya kayo, hayaan nyo lang, huwag yung isipin yung maapektuhan kayo sa ganung pagkakataon, titigil nyo yung mga ginagawa. Sabi ko nga, kung nag-aaral ka ng mga hayag na aralin, bakit hindi mo rin ang sarili mo, nalinangin mo rin ng mga bagay na lihim na aralin o hindi man hayagan na aralin upang mas maintindihan mo. May mga bagay na inihayag ang mga pag-aaral na ito o nakatala ang kanilang mga uri ng mga kasulatan. May mga bagay rin na sadyang inilihim. Sapagkat para sa akin naman kasi, bakit inilihim ang ganitong mga aralin? Dahil para sa akin kapag ibinahagi na sa pangkalahatan,
ano na mangyayari sa ating mundo rin? Kung lahat tayo ay nakakaalam ng mga ganitong mga uri ng mga bagay na pinagkaloob sa atin, hindi ito isang bagay lang na dapat ihayag sa pangkalahatan. Hindi ganun. Kaya nga sabi ko nga, tayo ay pipiliin at nung nagbigay ako ng mensahe sa pangkalahatan na binigay ko sa ang aking mensahe sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay ng Sator Coronados na tawagin ng mga taong may mga individual na kakayahang pang-spiritual na hindi pangkaraniwan sa normal na mga tao, yan ay nangangahulugan ng isang pagtawag para sa akin na tinatawag ko mga taong may kakayahan din. Na katulad ng aking sarili na mayroon ding binabahagi sa pangkalahatan upang mas maintindihan ng mga bagay na ito. Hindi ito ipagtawag sa pangkalahatan ng buong mundo, hindi ganoon. May mga sadyang pinili lang ng mga tao na kung bakit kayo nakarating sa channel na ito, ibig sabihin mayroong something sa inyo na hindi pangkaraniwan at kayo ay pinili din ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at mga gabay ng Sator Coronados upang tuntunin ang channel na ito. Hindi niyo masusumpungan ang channel na ito kung hindi walang kakaiba sa inyong sarili. Meron tayong pagkakahalin tulad sa pangkalahatan. Ako at kayo ay may pagkakahalin tulad sa lahat ng pagkakataon sa ganitong mga uri ng aralin. Para sa iba naman na ini-skip nila yung mga ganitong bagay at may mga negatibo silang impression o kung naman, malaya din naman sila, hindi natin sila dapat husgahan. Sabi nga nila, may sariling pananaw din ng bawat tao at wala tayo sa posisyon para sila ay hadlangan o para sila ay husgahan sa kanilang kaisipan. Basta tayo ang sarili natin ay italaga natin sarili natin sa mga ganitong mga bagay at isuko natin ang ating sarili sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At huwag nating intindihin kung anumang mga bagay na nasa isip o kaisipan ng ibang tao na yun ang magiging ating paluntunan sa mga ganitong mga uri ng mga ating mga pinag-aaralan at magpapa-apekto sa kanila. Parang nangangahulugan na sila na rin ang magkokontrol ng ating sariling buhay. Sabi ko nga, mas maging malaya kayo sa inyong pag-aaral at huwag niyong i-isolate, huwag niyong limitahan ang inyong sarili. At sana itong mensahe na ito makarating sa pangkalahatan ng mga nag-aaral din ng karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May mga dahilan ako sa mga bagay-bagay kung bakit hindi ko nire-reveal sa pangkalahatan na ilalive ko yung mga orasyon na aking binabahagi. Ito ay sinisikreto o sagrado pa rin para sa akin na binabahagi ko sa ating mga grupo na hindi ko nire-reveal sa pangkalahatan. May mga bagay ako na i-reveal. Ngunit ito ay limitado lamang. Ngunit pag sa mga ibang aralin o ibang mga bagay na aking binabahagi, ito ay nakatago sa community post ng ating grupo. Nangangahulugan lamang na may pinangangalagaan pa rin ako. Na hindi ko rin ayaw ko rin na maging yung mga bagay na ganito rin maging hayagan sa pangkalahatan na magamit ng iba. Sapagkat sinilyohan ko ito at kinonsagra ko. Sabi ko ng sarili kong buhay, sinilyohan ko yan. At upang makasiguro ako na walang ibang gagamit nito na puro sa kalokohan lang o para sa pansarili lamang at upang makapagyabang. At upang ito ay magagamit lang sa pandepensa sa inyong sarili. Kung lalo pag kayo makipag-spiritual combate o kayo lalaban sa anumang uri ng kalaban na pwersa ng kadiliman sa ganitong pagkakataon magagamit yung mga bagay na aking binahagi. Yan lamang po ang aking mensahe sa pangkalahatan. Sana po ay maging bukas na kaisipan ito. Sabi ko nga, sino ka ba? Ano ba ang iyong layunin? Ano ba ang purpose mo sa mundo? Sino ka ba? At para saan ba? At ikaw ay nag-aaral ng ganitong aralin. Sana ay maging bukas na kaisipan ito sa pangkalahatan. At yan lamang po ang aking binabagi sa inyo. Sa ngayon, shoutout pala sa lahat ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. Lahat ng batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, lahat ng mga taong naniniwala at nag-aaral. Walang sawang sumusuporta at walang sawang nag-aaral at nagsisikap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, ganoon din sa mga taong nais nilang tulungan sa pagdating ng araw. Para sa akin lang, ang pagmimisyon ay napakalaking responsibilidad din yan. Dapat maging handa kayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay upang magampanan nyo ang anumang bagay patungkol sa spiritual na gawain. At nawa ang basbas ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at lahat ng mga gabay ng mga spiritual ng gawain patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat ay sumainyo at taglayin yung mga bagay na yan. Ako po, si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po at maraming salamat po.